year? Yung Asian Games. Asian Games. Sa Japan. Eh, Wushu rin ba? Yeah, meron Nagoya, sa Nagoya. How do you see our campaign there, sir? Okay naman. It's good that the TD is galing sa atin. So, marami din binago, pero no sa regulation nila, actually, may din na kaya ng isang wording na the final decision during the competition will be yung TD, yung technical director, which is Samsung ko ang in charge. So, malaki ang chance natin to win at least ang medal. We'll see. Yes, sir, Ferdinand. Actually, sa Asia, in fact, sa world, Asia na naglalaban. Most especially to sa lower category, yung lower weight category. Makikita mo yung puro Asian nandun. Ang European, more on, ano sila yung sa upper, higher, heavyweights. Yeah. So, ang laki ng pag-asa natin when it comes to Asia. Talagang, kahit yung walang mabigat na kalaban sa mga Europe and other American countries. Yes, sir. Yung sa Asian Games, may nag-qualify na ba sa akin? Ito may qualifier doon. Asian game, Asia, wala namang qualifier. Wala. No? Pero of course, we have to send our best at this. Actually, from of course, Olympic Games is the highest, you know. Next to that is the Asian Game. No? Sir, isa na lang. Sir Julian, alam ko yung NCAA was considering na maging demo sport yung Wushu, no? Kasi nag-ano nga kayo last year, nag-demo kayo dun sa NCAA finals. Pero itong season parang nawala yata dahil they chose golf, weightlifting, gymnastics, at saka... Ako ba? Ako? Yes, sir, yes, sir. Actually, dapat nga this year, pero alam mo sa ang dami ng competition ang ginagawa namin. September alone, I have to go to 3. Atong lugar ang pinunta na, actually 4. No? September, dalawa sa China, isa sa Brazil, sa Malaysia. No? Lahat na kasi ang actually napag-usapan na namin during our executive board meeting sa IWOOF, try to split it into, kasi halos lahat is second half of the year. Kaya lahat na dun nakapila. Kaya hirap din ng iba minsan na we cannot cope up with these schedules, So, ito nga, yung sa NCAA, we'll try to talk to them again siguro by next year. Kung pwede na namin ituloy na yung demo namin sa next season. Actually, to add on, okay naman yung sa NC namin. Ang medyo hindi nga namin na-address immediately is yung availability ng mga coaches. Kasi, first of all, siyempre yung mga coaches namin na mag-clinic sa lahat ng mga schools, pareho Yun din yung problema rin yun dun sa school kung sino yung pa-attendin nila. Kasi yun dun lahat dapat magsisimula sa coaches Then, ang coaches din namin, yung availability rin namin ng coaches, especially, puro mga nasa probinsya, most of them sa Baguio, sa Iloilo. So, dito, iba yung dynamics dito sa Metro Manila. So, yun nga, number one yan, siyempre, address namin yung financial needs ng mga coaches. So, yun yung mga consideration para maituloy talaga yung final nung clinic na we will, although nagsimula na kami last February yata yun. So, dapat tuloy-tuloy na yan mga coaches sa clinic and training. So, hopefully, ma-address namin talaga yan properly. Kasi sabay-sabay, sabi nga ni Julian, yung
competitions, talagang halos lahat pupunta sa second half ng taon. Okay. Hoping para magandang build-up natin for the World Championship, kilala na sa mga collegiate leagues ang Wushu. Yes, Gab. Okay, Gab Peras, People's Taliba. Dalawang questions muna. Unahin natin sa mga officials kasi nagkausap kayo with Chairman Pato and the officials ng World Wushu Federation upon sealing the hosting rights. Ano ang reaction ninyo ng mga officials natin? And of course, para may sustain panlalo yung sports tourism na angarin ni Chairman Pato to bring in tourists to watch their games and to experience yung of course yung sports sa Pilipinas. Gagaya nga ng mga international hostings, kagaya nitong World Wushu Championships. Anyone will answer? Yeah, actually, maganda yung collaboration namin with Chairman Pato because we've been doing that ever since hindi lang na-highlights yung sports tourism. Pero actually, yun yung pinaka-essence talaga dapat ng hosting natin to bring in. Kasi hindi naman athletes lang dumarating. Binanggit na ni Julian kanina, yung mga pamilya ng officers, gusto nila pumunta rito. In fact, week before, and mag-stay pa uli sila after the competitions. Kaya yun ang inaano namin, kinukonsider namin na talagang magandang ng sports para magdala ng mga tourism dito sa atin. Isang malaking bagay talaga yun. Mabuti lang yun nga na yun din yung parang direction ni Chairman Pato para matulungan talaga yung ating, hindi lang yung sports, pati yung tourism natin dito sa Pilipinas. Okay, Sir Julian, your thoughts din sa naging meeting ninyo with the officials sa PSC and the World Federation. Yung meeting between PSC, Chairman Pato, and of course yung dumalaw na World Federation official. Actually, yung dumating na nung section ng IWU last week, no? We were together in Malaysia. Dumating kami dito, we have a courtesy call with Chairman Pato. Ang ina-emphasize niya is the sports tourism. Plus, ang plano niya is Chairman Pato is asking for us to prepare a 7 years program. 7 years, no? Para maski na, sabi niya, maski na wala na ako dito, we are going to sign a memorandum of agreement. Maski na wala na ako dito, tuloy-tuloy ng sports tourism na which is, I think it's a good idea for that. Last question kay Sir Carlos, the birthday boy. Recently, you won the bronze sa World Games, tapos sa sumunod, silver naman. Pagdating sa susunod na competition, siguro yung mga pagkukulang ninyo, kailangan mo ma-improve to make sure na hopefully magka-gold naman this time around sa inyong susunod na competition. Confirm ka na ba sa SEA Games muna? Can we confirm muna yung... Wala po ako sa SEA Games kasi 56 na po ako, 65 po yung meron sa SEA Games. Okay, thank you for the clarification. And then, yung next competition ninyo, sabihin natin, mas kailangan mo pang i-improve yung tempo, kondisyon, at of course yung execution para mas lalo mapabuti pa yung gold. And of course, yung magandang opportunity to expose yourself sa international field. Thank you. Ayan po, meron pa naman kami China training to improve yung sarili po namin, yung mga pagkukulang po namin sa training, bali sa China training po, doon po kami magbibuild talaga. Kasi sa China po, marami pong partner, malalaki, kasi pag dito lang po sa Pilipinas, kami-kami lang po. Then, hindi po namin mabibigay yung power namin sa isa't isa kasi po, yun nga po, matagal lang po kaming partner, tapos baka ma-injury yung kasama namin. So, ayun po, mahirap po sa training. So, mas maganda po na doon sa China kasi marami po kaming partner and doon po talaga kami lalakas. Marami silang technique na advance, doon po kami kukuha din.